Mula sa panganganak ay nagmulat ng mga mata si Benilda. Sa pagdilat niya ay agad na hinanap ang sanggol na kanyang iniluwal. Ang tanging nakita niya ay ang ina na nakaupo sa tabi ng higaan niyang papag. Malungkot ang mukhang napayuko ito nang tanungin niya kung nasaan ang baby niya. Anang ina, ang sanggol ay kinuha ni Adrian at mga magulang nito. Sa simula pa lang ay tutol na sa pagmamahalan nila ang pamilya ng binata. Ang akala niya ay magagawa na nila siyang tanggapin nang magbuntis siya. Nangako pa ang nobyo na magsasama sila sa iisang bubong at bubuo ng sarili nilang pamilya. Ngunit nang maisila nga niya ang bata, ay hindi niya inaasahan na magagawa nitong itakas sa kanya. Nawasak ang puso ni Benilda ng 2 beses sa pagtatraidor sa kanya na lalaking mahal at sa pagkawala ng kanilang anak sa piling niya. Umiyak si Benilda kaya naiyak din ang kanyang ina. Ramdam nito ang pagkadurog ng puso ng anak. Hindi na hinintay ni Benilda na makarecover siya mula sa panganganak. Agad niyang inihanda ang sarili sa paghahanap sa kanyang sanggol. Isinumpa niyang babawiin niya ito sa anumang paraan. Sinubukan siyang pigilan ng ina dahil ayaw nito na mapahamak siya. Ngunit desidido na siya. Lilipat siya sa Maynila at ipinangakong uuwi siyang kasama ang kanyang sanggol. Sinabi niya sa kanyang ina na kailangan nitong unawain siya dahil nanay din ito. Alam nito kung gaano kabigat sa damdamin ang pinagdadaanan niya. Ngunit ipinaalala rin ni Aling Berta na bilang ina nga ay nag-aalala siya na mapahamak ang kanyang anak sa Maynila. Hindi sila normal na tao, kaya delikado para sa kanila ang malantad sa maraming tao. Hindi na nakipagtalo pa si Benilda. Ang tanging na sabi na lang niya ay mag-iingat siya. Sa ilalim ng maliwanag na buwan ay nag-focus siya sa ritual ng paghahati ng kanyang katawan. Nakapangingilabot, nakakapanindig balahibo, ngunit wala silang magagawa sapagkat bahagi ito ng pagiging aswang nila. Aswang na manananggal. Sa lawak ng Maynila, hindi alam ni Benilda kung saan ang tirahan doon ng nobyo. Pero desidido siya sa kanyang paghahanap kaya't nangupahan siya sa isang bahay at tuwing gabi ay lumilipat bit-bit ang pag-asang matatagpuan niya ang kanyang anak. Dumadapo siya sa bawat bubungan, inaamoy ang mga naninirahan doon. Bawat kalye, bawat barangay ay kanyang tinutunton. May mga pagkakataon na may nakakakita sa kanya. Natatakot, sumisigaw ang mga tao. Hinahabol siya, tinutugis, kahit wala pa siyang nabibiktima ron. Wala naman talaga siyang planong mambiktima dahil ang tanging nasa isip niya ay ang matagpuan ang anak. May mga sandali rin na nakakaramdam na siya ng kawalang pag-asa. Napalayas na siya sa inuupahan dahil wala na siyang maibayad kaya sa mga estero at sa sulok-sulok ng Maynila na lang siya naglalagi. Hindi alintana ang gutom. Ang tanging kinakapitan na lang niya ay ang masasayang alaala nila ni Adrian at ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Ilalaban niya yon hanggang sa huli niyang hininga. Sa paglalakad niya sa dilim, sa wakas ay nakita niya ang kotse ng mama ni Adrian. May benda ang braso. Palihim niyang sinundan hanggang sa makarating ito sa bahay. Sa madilim na sulok ay iniwan ni Benilda ang kalahati ng katawan. Lumipad siya sa bubungan ng bahay at inamoy kung nandoon ba ang anak. Nagtaka siya nang hindi niya maamoy ang dugo ng sanggol. Kaya naman napilitan siyang magpakita sa mga magulang ng nobyo. Pumasok siya sa loob ng bahay nang walang pahintulot. Nabigla ang matandang babae at hindi nakapalag nang sakalin sila ni Benilda. Pareho silang mag-asawa habang tinatanong kung nasaan ang anak niya. Sa pautal-utal na pagsasalita at sa pagitan ng hirap na paghinga ay sinabi sa kanya ng mama ni Adrian na ibinalik na ni Adrian ang bata sa baryo dahil hindi ito normal kundi isang tiyanak, isang halimaw na gaya niya at muntik na raw sila nitong patayin. Tignan daw niya ang ginawa nito sa braso niya, kinagat ng paulit-ulit. Binitawan ni Benilda ang mag-asawa, mabilis siyang umalis sa bahay, lumapak sa kanyang katawan at nagpas siyang lumipad pabalik sa baryo. Kapag nagsinungaling sa kanya ang mga ito, babalikan niya sila at siya mismo ang papatay sa kanila. Nagulat si Benilda pagbalik niya sa bahay nila. Naroon sa pintuan si Adrian. Karga ang kanilang anak.
Lumuluhang kinuha niya ang sanggol sa bisig ng nobyo at saka sinabi rito na makakaalis na ito kung hindi nito kayang tanggapin ang dugong nananalaytay sa kanilang mag-ina. Ngunit nanatili si Adrian at sinabi kay Benilda na hindi na siya aalis. Humingi siya ng tawad sa nagawa nila ng magulang niya. Ngunit buo na ang kanyang pasya na buuin ang kanilang pamilya. May basbas man o wala ng mga magulang niya. Dahil napagtanto niyang mahal niya si Benilda at ang kanilang anak ng higit sa kanino man o ano pa mang bagay. Nagyakap sila na nagpangiti kay Nanay Berta.